Hello guys! Welcome back to my channel. Maganda po ang topic natin ngayon. Bakit delikado mag-invest sa mga maliliit na companies? Welcome back. Ayan, the dangers of small cap stocks, no? Okay. So kasi po, madalas po ako nagre-review po, no? Madalas ako nagpo-post. Hindi lang ako naman, pati iba't ibang channel na nagpo-post ng mga review ng mga maliliit na companies po, no, na listed sa PSE, no? At very, very tempting po talaga na mag-invest sa mga small cap stocks kasi malakas at mabilis po lumaki ang mga ito, no? Kasi nga po, yung potentials nila ay maganda kasi nga maliliit na companies po, mabilis lumaki po yan, no? Pero may mga risk po yan na kailangan nyo pong i-consider. Kaya na kailangan nyo pong pag-initan, no? Kaya pag may nakita kayo at small caps po, small cap stock, maliit na company, wag pong basta pasok ng pasok, wag pong basta bomba ng bomba ng pera. Mag-iingat po. Kailangan alam nyo po yung mga intricacies po na to, no? Number one po, competition risk, no? Mataas po ang risk ng mga small cap stocks pagdating po sa competition, no? Kasi nga po, since maliliit po ang small caps, no? Mas maliliit po ang budget niyan. Maliit ang budget niyan pag nagkaroon ng gera at kinalaban po yan ng large cap stocks, no? Kulang na kulang po ang bala po niya. Parang ito sa kalima. Samurai lang ang budget mo, pang samurai lang. Yung kalaban mo na large cap, may pambili ng tangke. Okay, no? When large cap, no, tries to invade your space, no? Ayan, mas malaki ang budget niya for advertising, promotion. Kaya katulad doon nakwento ko sa inyo dati, yung Ascoff na Lagundi, nakipaglaban sa malaking pharmaceutical, medyo atras-atras ng konti. Kasi hindi kakayanin ng budget pagdating sa advertising, malaki. Pag malalaking pharma ang nakalaban mo, no? Ayan, no? Lalo na po sa US, no? Marami pong nangyayari na talagang lugi-lugi sa competition ng mga malalaking, mga maliliit na company compare sa mga malalaki, no? Katulad po, di ba? Alam niyo naman, mga tech stocks nung araw, Microsoft, maraming mga, alam niyo na, no? Na talagang mahihirapan yung maliliit. At generally, maraming company, no, may mga gray area na ginagawa yung mga large cap, no, para talagang pisakin ang mga maliliit na companies. Halimbawa, titirahin ka ng demanda, ilolosot ka ng ilolosot minsan kahit walang grounds. Ilolosot yung mga maliliit na company. Bakit? Para maubos yung pera ng maliliit na company, kakalaban sa korte. Ang mahal-mahal po ng ng legal fees sa US, no? Ano pa? Sometimes they will go into price wars kasi halimbawa malalaking company, no, ibababa nila yung presyo nila hanggang walang kikitain. Yung maliliit na company, wala naman panlaban po yan. Pag walang kinita, wala na, yari. So marami pong pwedeng mangyari po, no, para kalabanin po yan, no. Halimbawa, isang example na naman po, tingnan niyo yung local televisions natin ngayon. Ano nangyayari sa local TV natin? In-invade na tayo ng Netflix, in-invade na tayo ng mga social media giants tulad ng Google, Facebook, no? Paano lalaban ang mga local televisions? Tingnan nyo ang local movies, local cinema. Matagal na po naghihingalo yan. Ilang-ilang genre na lang ang nabubuhay. May mga matinee idol na lang, ganun. Okay, mga sikat na mga artista katulad nila Vice, pero hirap Hirap. Paano ka makikipag-compete sa Disney, no? Sa Hollywood, sa Pixar, sa Bollywood? Di ba? I mean, ang budget ng pelikula sa US, $100 million. Ang budget ng pelikula sa Pilipinas, 50 million pesos. Layo. So, hirap po talaga, no? Naiintindihan niyo po ba natin, no? So, hirap kasi pag mas maliit na company, prone po talaga na kainin ng mas malaki. Number 2 po, delisting risk. Ito po talaga, sobrang nakakatakot po ito. Yung delisting risk. Pwede pong madilis bigla-bigla ang maliliit na company kasi mas madaling madilis po yan. Kasi mura lang Lalo ngayon, mura ang market natin. Madali for larger companies na basta na lang binili at nangyari po, di ba? Nung itong taon na to, last year, no? Marami na dilis, pinagbibili na lang ng mga mas malalaking company, inubos, tinender offer, wala na. Minsan, miski yung original owner, bibili na lang nila yung natitirang share, may tender offer, wala na At hindi naman tumaas yung price, no? Nag-aantay ka, nabili mo nga ng mura. Inaantay mo mag-appreciate, tuntua ka, nabili mo ng mura, pero na-delist naman na hindi pa rin umangat yung price, so iyak ka, no? Okay, naintindihan po natin, pero bago po tayo mag-proceed, please support me sa aking Patreon page at sa aking Facebook page po. Malaking tulong po yan, no? Alright guys, balik po tayo. Number 3, high volatility. Kasi po yung price po, no, medyo mas maliit po yan, maliit ang volume, no?
maliit ang volume. So, mas madali pong paglaruan po yan. Minsan kahit isang tao lang eh. Kahit isang tao, pag mababa talaga ang volume, kahit isang tao lang, napapagalaw mo yung price eh, no? Ayan, biglang bilis yung bagsak ng price. Medyo volatile po talaga pag maliliit na company. So, kung may sakit ka sa nervyos, no? Baka maghirap ang kalooban mo kapag pinasok mo ang mga small cap stock, no? Ano pa? Liquidity risk. Ano ba yung liquidity risk, no? Ibig sabihin, no? Nag-invest ka dun sa, sa stock, minsan, kailangan mo ng pera, kailangan mong ibenta, minsan, kailangan mo ibenta. Ibig sabihin pag may problem ka sa liquidity, hindi madaling ibenta. Yun ang problema. Kasi karamihan ng tao, ang binibili nila, malalaki, large cap ang binibili ng karamihan ng investor, tsaka mid cap, no? Mababa ang interest po sa mga small cap stocks. Kaya po, mababa din ang liquidity. Minsan, kung kailangan mong ibenta, may emergencies ka, hindi mo maibenta sa tamang presyo, minsan papayag ka na ng medyo mas mura-murang presyo. So, yun, nalulugi ka, no? Yan. So, anyways, hindi ka ayun, katulad sinabi ko, no, biglang babagsak ang price, pilitan kang bumaba yung profits mo or even take a loss, no? Number 5, sensitivity risk. Napaka-sensitive po ng small cap stocks, no? Ibig sabihin, pag may bad news sa economy, no, minsan may mga interest rate, yung mga ganyan, o kaya may gera, nagpalit ng presidente, whatever, no? Ibig sabihin na nagkaroon ng konting panic, ang small cap stocks po ang unang-unang iniiwan ng mga investor. Kaya sila po ang unang-unang bumabagsak ang presyo. Ayun ang ibig po nating sabihin, no? O, kasi minsan, halimbawa, nagbumili ka ng maraming small cap stocks, tapos nagbakasyon ka sa Bora, nagbora-bora ka. No, kasi saya-saya mo, ang taas ng gains mo, 100% gains mo. Hindi mo alam, abanado ka pagbalik mo sa bahay mo, no? Pag uwi mo, wala na, negative ka na pala. Ganon. Nangyayari po yan. No? Number 6, limited ang information pag small cap stock. Kasi mas konti po ang nag-a-analyze ng small cap stocks. Kasi hindi po talaga pansinin, no? Mas konti ang interested, no? Ayan. So, napaka-konti po ng chismis. Okay, no? And number 7, management quality rin po, no? Is another concern na kailangan niyo pong tingnan. Kasi nga po, hindi kilala yung mga maliliit na stocks, no? So, hindi mo rin kilala masyado sino yung nagpapatakbo. Hindi katulad ng mga malalaking company, SM, no, Jollibee. Alam mo naman mga matitindi ang nagpapatakbo noon eh. Kasi kilala, malalaki talaga. Pero pag small caps, hindi mo masyadong kilala. At wala naman masyadong chismis. So, hindi naman pinag-uusapan ng mga marites sa kanto yan eh. Yung mga small cap stocks eh, no? So, minsan, ang hirap maghanap ng information, no? Pero sometimes, nakakaswerte rin naman po tayo, no? Number 8, madalas matagal po ang antayan bago umangat ng mga small cap stocks, no? Kasi nga, hindi po attention grabbing ang mga yan, no? Madalas, it takes a lot of time bago umangat ang price yan. So, we are talking about years and years and years of waiting po. No? So, ano ang kailangan gawin, Kuya John, kung talagang interested ka pa rin sa small cap stock? Again, sinasabi ko lang naman ang lahat ng ito, no? Kasi nagre-review po tayo at marami kayo napapanood about small cap stocks. No? Kahit ako, marami akong paboritong small cap stocks. Pero, kailangan pa rin nandun ang ating pagiging cautious at pag-iingat. No? Okay, Kuya John, ano dapat gawin? Make sure, no, yung investment mo, no, sa mga small cap company ay hindi mo masyadong kailangan for emergency. Kasi po yung liquidity po niyan ay medyo may problematic ang liquidity po niyan. So, kung kailangan mo in and out ka ng pera, so may hihirapan ka i-liquidate ang position mo sa small cap stocks. So, make sure kung papasukin mo small cap stocks, yung pera na hindi mo kailangan agad-agad sa ito. Number 2, kailangan mo i-diversify. Hasaluan mo talaga ng diversification pag maliliit. Huwag kang magko-concentrate kapag maliliit na company kasi napaka-unpredictable po niyan. Unless, of course, otherwise, kakayanin ng puso mo. No? And number 3, last but not the least, always sa lahat ng investment po natin, protect yourself with dividends. No? Ayan. Kasi habang nag-aantay ka, you are paid to wait. Kasi yun pag small cap stocks, matagal talaga antayan. No? And tomorrow, i-discuss ko 5 small cap stocks. Kaya po, inuna ko po ang video na to na danger para pagdating natin sa pag-discuss ko ng 5 small cap stocks next video ay may bala na po tayong knowledge. Hanggang doon lang ang daldala natin ngayon. Basahin na lang ang disclaimer. General education entertainment lang po ito. Do your own research and due diligence. Like, subscribe, share, hit ang notification bell. Kwantahan po tayo sa baba. Happy investing to God be the glory. Yes. Bye.